Sa lalawigan ng Mindoro, sa tahimik at liblib na lugar naninirahan ang pamilya ni Jed. Marami-rami na rin naman ang mga bahay doon, ngunit hiwa-hiwalay naman ang mga to. 5 magkapatid sina Jed at nakatira sila sa bahay kasama ang kanilang mga magulang. Nang araw na yun, dumating ang pangalawa nilang kapatid na si Hazel. Buntis ito at kasama nito ang asawa. Oh, ang ate Hazel nyo, andyan na. Masaya namang sinalubong nila ang kanilang ate na noon ay madalang umuwi dahil sa ito ay buntis. Ate, may pasalubong ka? Ikaw talaga, pasalubong talaga agad? Nagugutom na kasi ako eh. Kanina pa kasi ang tagal maluto. Ay nako, kumain na nga muna tayo. Nang gabing yun, habang natutulog ang pamilya, walang ano-ano, biglang may kung anong mabigat na bagay ang naglagabog sa bubungan ng kanilang bahay. Na agad din sinunda ng isa pang malakas na lagabog. Sa sobrang lakas nito, nagising ang ama't ina nila. Samantala, si Jed at ang iba pa niyang kapatid ay mahimbing pa rin ang tulog. Oh, ano yun? Bakit sobrang lakas? Imposibleng pusa yun dahil sobrang lakas. Tiyak kung hindi rin pusa yun. Dahil parang tao na ang bigat nun ah. Sobrang lakas. At sinong tao naman ang pupunta sa bubungan natin ng 10 oras ng gabi? Anong ibig mo sabihin? Na aswang ang mga ito? Agad na bumalot ang takot sa mukha ng mag-asawa. Iniisip nila na hindi pangkaraniwan ang lakas ng tunog nito at maaaring pinupuntirya ng aswang ang kanilang buntis na anak. Di na nagdalawang isip ang kanilang ama at agad nitong kinuha ang sibat. Ngunit ang sibat na sana ay gagamitin ng kanilang ama ay hindi agad nakuha sa kadahilan ng ginawang sabitan nito ng damit na sinampay ng kanilang ina. Nasaan ang sibat? Bilis! Naku, sinampayan ko pala ng mga damit yung kanina. Ano? E paano? Maulan kanina eh, hindi natuyo agad. Paglabas ng mag-asawa ay wala ng bagay o kung sino man sa bubong. Ngunit bakas pa rin sa mukha nila ang pagkatakot. Wala na sila. Hindi na natin naabutan. Ikaw kasi ginawa mo pang sampayan yung sibat at tuloy. Pwede ba? Huwag na tayo magsisihan. Kinaumagahan, agad na sinabi ng mag-asawa sa kanilang mga anak ang nangyari ng gabing yun. Di mapaliwanag ang mga reaksyon ng mga ito. Bakas sa mga mukha ng mga ito ang takot. Agad nilang pinuntahan ang bubong at doon nila nakita ang bakas ng paa na may putik. Dulot na rin siguro ng tag-ulan, kaya marahil dumaan ang mga nilalang na ito sa putikan. May mga bakas ng paa dito sa Dito taas. din sa baba. Ang dami at ang lalaki. Ang bakas ng mga paa ay makikita sa yero pababa ng lupa kung saan makikita pa rin ang mga bakas ng naglalakihang mga paa. Simula nang mangyari ang insidente, agad na nagsunog ang mag-asawa ng mga goma at insenso kamangyan upang hindi na sila muling gambalain ng mga nilalang na bumisita sa kanila ng gabing yun. Ano pong ginagawa niyo, inay? Bakit po kayo nagtatapong? Anak, pangontra yan upang sa gayon hindi na tayo lapitan ng mga masasamang elemento tulad ng kapre, tikbalang o kaya aswang. Natatakot po ako, inay. Huwag kang mag-alala dahil nandito lang kami ng tatay niyo para protektahan kayo at si Lord na lagi nandyan para sa atin. I love you, Nay. I love you, Tay. Samantala, si Jed na wala pang 8 taon noon ay hindi alam kung siya ba ay maniniwala o hindi sapagkat siya ay naguguluhan pa rin sa pangyayari.